Itago niyo na lang ako sa pangalang Elena, hindi ko alam kung paano nauwi sa ganito ang lahat. Isang gabi, nakaupo ako sa balkonahe ng bahay ko, malamig ang simoy ng hangin, ngunit mas malamig pa ang pakikitungo sa akin ng sarili kong mga anak. Para akong isang estranghero sa buhay na minsan kong itinaguyod para sa kanila. Hindi ko alam kung paano ko sila muling kakausapin, paano ko ipapaliwanag ang lahat, paano ko ipadarama sa kanila na hindi ko ginustong saktan sila. 5 taon na akong biyuda. 5 taon ng pangulila, kalungkutan, at pananabik sa isang taong maaari kong makasama. Isang taong makakausap sa hapunan. Isang kamay na hahawak sa akin sa tuwing malamig ang gabi. Hindi ko na inakalang matatagpuan ko pa ang pag-ibig sa edad kong 54, pero dumating si Alex at nagbago ang lahat, halos kasing edad lang siya ng bunso kong anak. At iyon ang naging ugat ng lahat ng galit at hinanakit na natanggap ko mula sa sarili kong pamilya. Sa paningin nila, isa itong kahihiyan. Isang paglapastangan sa alaala ng kanilang ama. Isang kasalanang hindi nila kayang patawarin, nagsimula ang lahat sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Nakilala ko si Alex sa isang cafe na madalas kong puntahan tuwing Sabado ng umaga. May kung anong kislap sa kanyang mga mata at may lambing sa kanyang tinig na matagal ko nang hindi naramdaman mula nang mawala ang asawa ko. Noong una, hindi ko siya binigyang pansin. Sa totoo lang, hindi ko kailanman inisip na may magmamahal pang muli sa akin sa ganitong edad. Pero siya mismo ang gumawa ng paraan upang makilala ako. Siya mismo ang lumapit, ang nagpakita ng interes. At habang lumilipas ang mga linggo at buwan, hindi ko na namalayang hinahanap-hanap ko na siya, hindi ko agad sinabi sa mga anak ko. Alam kong mahirap nilang matatanggap. Pero paano ko ipapaliwanag na may karapatan din akong muling lumigaya? Na kahit biyuda na ako, hindi ibig sabihin ay wala na akong karapatang magmahal ulit. Nang ipinakilala ko siya sa kanila, inakala kong may pag-asa silang maunawaan ako. Ngunit nagkamali ako, ang dating masayang tahanan ay napuno ng galit at sigawan. Mga salitang hindi ko kailanman inasahang maririnig mula sa kanila. Ano bang nangyayari sa'yo, Mama? Hindi mo ba iniisip kung ano ang sasabihin ng ibang tao? Paano mo nagawang ipagpalit si Papa sa isang halos kasing edad lang namin na saktan ako? Hindi lamang dahil sa kanilang sinabi, kundi dahil alam kong hindi nila ako naiintindihan. Hindi nila alam kung paano ang mabuhay ng mag-isa. Hindi nila alam ang pakiramdam ng umuwi sa isang bahay na walang naghihintay. Hindi nila alam kung paano ang mabuhay sa isang tahimik na kwarto, nakatitig sa dingding, habang iniisip kung paano muling lalampasan ang isa na namang araw na wala na ang taong pinakamamahal mo. Lumipas ang mga buwan. Ngunit hindi nagbago ang galit nila. Wala nang bumibisita sa akin, wala nang tumatawag. Tuwing Pasko, hindi na nila ako kasamang nagdiriwang. Ang bahay na dati puno ng ingay ng aking mga anak at apo, ngayon ay napuno na lang ng katahimikan at lamig. Sa tuwing nadadaan ako sa mga lumang larawan namin, hindi ko maiwasang mapaisip, ito ba talaga ang kapalit ng pagmamahal na hinanap ko? Ito ba talaga ang dapat kong pagdusahan? Si Alex na lang ang natitira sa buhay ko ngayon. Siya ang bumubuo ng araw ko, siya ang nag-aalaga sa akin. Ngunit kahit anong yakap niya, kahit anong saya ang ipakita niya, hindi nito mapapalitan ang sakit ng pagtanggi ng sarili kong mga anak. Hindi nito kayang punan ang puwang na iniwan nila sa buhay ko. Minsan, sa mga gabing hindi ako makatulog, tinatanong ko ang sarili ko, mali ba ang desisyon ko? Dapat ko bang isinuko ang sariling kaligayahan para sa kanila? Pero kung pipiliin kong iwan si Alex, babalik ba ang pagmamahal ng mga anak ko? Matatanggap pa ba nila ako kung iwan ko siya? O baka huli na ang lahat, at kahit anong gawin ko, mananatili na akong isang estranghero sa buhay nila. Minsan, naiisip ko kung ano ang magiging kinabukasan ko. Ano ang naghihintay sa akin kung ipaglalaban ko pa rin ang pag-ibig na pinili ko? Kaya ko bang tumanda nang wala ang mga anak ko? O baka isang araw, kapag sila naman ang nakaramdam ng lungkot at pangulila, maalala nila ako. Maalala nila na minsan, hindi ako humiling na maging masama, ang tanging gusto ko lang ay lumigaya.
mahal ko ang aking mga anak, at hindi ko maitatangging iniisip ko sila araw-araw. Iniisip ko kung masaya ba sila, kung naiisip din nila ako kahit papaano. Nakikita ko ba ang hinanakit nila bilang isang anyo ng pagmamahal? O simpleng galit lamang ito na kailanman ay hindi maghihilom? Sa bawat araw na lumilipas, lalo akong napapaisip kung dapat ko ba silang habulin o tanggapin na lang na ito na ang naging kapalaran ko. Kung kaya kong ibalik ang oras, may babaguhin ba ako? O dapat ko bang ipaglaban ang kaligayahan ko? Ano nga ba ang mas mahalaga, ang sarili kong kasiyahan o ang pagsunod sa kagustuhan ng aking mga anak? Hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam kung may tamang sagot para dito. Kaya heto ako ngayon, naghahanap ng sagot mula sa inyo. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin nyo?